May active warrant para sa tatay ng mga Baltazar. Sa pagpatay daw sa kapatid ni Sugar Alvarez. This is just what we need para magalit si Sugar kay Liv. Pag-aaway-awayin ko lalo silang apat para ilaglag nila si Liv. Liv could have used those eye drops to kill Sam. And binigyan niya tayong tatlo para magmukha rin tayong guilty. Liv tricked us, tama si Inspector. Maybe she did set us up, pero siya talaga yung totoong pumatay kay Sam. Arrest her now! Hindi yung tatay mo yung pumunta namin dito. Pero kung nandito si Hector Baltazar, pwede namin siya arestuhin dahil may active warrant kami against him. Hector Baltazar! Tumigil ka kundi magpapaputok ako! Hector! Pirmadong combined affidavit ni Nayana Chua, Sugar Alvarez, at Amelie Baltazar. Na kaya mo daw sila pare-parehong binigyan ng eye drops para mailayo sa iyo yung suspetsa. Para sila ang mapagbintangan kahit na ikaw lang naman ang totoong naglagay ng eye drops sa water ni Zach. So namigay lang na eye drops, killer na. Baka nakakalimutan mo, Inspector, medrep ako. At trabaho kong mamudmod ng mga product samples sa mga tao. Alam mo yan. Exactly! Meron kang perfect alibi. Kaya meron kang excuse para i-cover up yung krimen mo. You're double bluffing! Kung ano man yung double bluffing na sinasabi ko, hindi ko kailangan yan. Hindi ako killer. Alam mo, simple lang naman eh. Eto lang yun ha, sige. Patunayan mo na ako nga yung naglagay ng eye drop sa tubig ni Zach. Sige, sasama ako sa'yo. Magpapakulong ako. Pero hanggat wala ka pang ebidensya, tantanan mo ko. Pwedeng-pwede mong isama ang anak ko sa presinto. Walang problema pag meron ka ng ebidensya. Pero kung puro bula-bula lang ang dala mo, mag-ingat ka, Inspector. Kasi pwedeng-pwede ka namin idemanda dahil harassment yan. Alam mo yan. I'm sorry, madam. But I'm an investigator. And I'm just doing my job and doing everything I can para mahuli ang isang cold-blooded murderer. Nakakagigil. Huwag kang mag-alala, Ma. Hindi ako magagalaw ni Inspector. Pero anak, may nabanggit siya kanina. Nilaglag ka na ng mga kaibigan mo. I don't know kung ginawa talaga yun ng mga kaibigan ko. Manda sila sa akin. Hi guys! Ano meron? Buti naman, lumalabas na kayo ulit. Well, lapit na dismiss yung case namin, so I guess we should be happy. Ako hindi ako magiging masaya hanggat di ko nakikita sa loob ng kulungan yung killer ng kuya ko. Diyan na naman siya. Sige, una na muna ako. Una kayo dyan. Speaking of the killer,
Did you just call me a killer? At kung hindi ikaw, baka yung papa mo. What are you doing here? Bakit bigla ka na sumusulpot dito? Bakit? Bawal ba i-congratulate ka? Success ang pag-frame up mo sa asawa mo. Saan nangyari pagpatay kay Byron? Right? Huwag kang maingay. Baka may makarinig sa'yo. Wala! Walang ibang tao rito. Walang makakarinig na ikaw ang nag-frame up sa asawa mo. Impressed nga ako sa ganda ng plano mo eh. Lalo na sa galing ng inutusan mo. May access ka sa lockers ng gym, right? Meron. Ganyan yung steroids na binibenta ni Byron. Ba't meron ka niyan? Ikaw pong pumatay sa kanya? Isuot mo muna yung gloves na yan. Unless, gusto mong isipin ng mga polis na ikaw ang killer ni Byron. Noon pa ako nagtataka. Paano mag-overdose sa steroids si Byron? E di sukat yung pagturok nun. Maliban na lang kung sinadya niya. 100,000 para tigilan mo yung pagtatanong mo. Another 100,000 para gawin mo na yung inuutos ko. Ano? Ilalagay mo ba itong bag sa locker ng asawa ko? O hahanap mo lang kung ibang gagawa nito? Nagawa ko ng maayos yung trabaho. At binigay ko sa'yo yung balanse mo. Kaya wala tayong dapat mag-usapan. Meron pa. Yung bonus ko. 2 million. For a job well done. Wala tayong ganyang pinag-usapan. Meron na. And I need it in 24 hours. Pero dahil mainipin ako, let's make it 12 hours. And what made you believe na bibigyan kita ng bonus? Kasi kung hindi, sasabihin ko sa mga pulis na ikaw nag-utos sa akin. Nailagay yun sa locker ng asawa niya. Para siya yung maipit sa pagkamatay ng lover boy mong si Byron. Siyempre, magtataka yung mga pulis. Bakit i-frame ko sarili niyang asawa? Isipin nila. Ikaw ang pumatay kay Byron. Check mo ka. Good! Tin-expression ng taong ayaw makulong. I-message ko na lang sa'yo kung saan mo dadalhin yung bonus ko, ha? Yung bonus ko, ha? Huwag mo makalimutan, ha? Tumalis? Kapal din ang mukha ninyo, no? Kapal. Matapos kayong tratuhin na maayos sa mga magulang ko, ganito gaganting nyo sa amin. Pagsasalita nyo na ganyan yung tatay ko. At ikaw, pinatira ka namin sa bahay, di ba? No questions asked. Tapos gaganinin mo kami. Ba't sinusumbat mo sa akin yan? Nagbabayad naman ako ng rent sa'yo, ha? Tinuring kitang parang kaibigan. Ako din naman, Alif. Naging kaibigan ako sa'yo. Actually, tinuring kitang mas higit pa sa kaibigan. Higit pa? Sige na, share din naman. Sabi ko na eh, hindi kayo madamdamin. Oh, pasok, di ba?
napamahal ka na sa akin. Because to me, you're sister. Kaya ang sakit lang. Ang sakit lang na binabaliktad niyo ako. Alam mo kung talagang tingin mo pamilya mo si Sugar, kukumpinsin mo si Tito Hector na harapin niya yung kaso niya against sa pagkapatay niya kay Kuya Byron. You should face the law. Harapin niya yung batas, Liv. Inosente si Papa. So bakit siya tumakas? Fleeing is a sign of guilt, Liv. Look who's talking. Stop judging my dad dahil hindi siya masamang tao. Unlike your scammer dad. Na pinagmanahan mo ng pagiging traitor mo. Kahit na ganun si Dad, never ako nag-scam ng ibang tao. Unlike you and your dad, mamamatay tao. Hindi ako killer. Liv, alam mong nakakamatay yung pag-iipay drops, diba? Kaya yun yung ginapit mo sa paglason kay Zach. At parang ikaw yung mga inspector, kaming mga kaibigan mo, binigyan mo isa-isa ng eye better, di ba? Kami talaga, Liv? Yana, kung matino talagang law student ka, dapat alam mo na hindi enough basis yung mga yan para akusahin ako ni Inspector Georgia. Oo, law student ako. Kaya alam ko kung anong criminal liability for the planting of evidence. Section 29 of RA 9165 states that any person found guilty of planting any dangerous drug or controlled precursor... Wala ngang enough evidence si Inspector Georgia na nagpapatunay na isa sa atin ang killer. How could you be so stupid not to see? She's playing tricks on us, guys. Pinaglalaroan niya tayo, sinisirahan niya yung buong squad. Hanggat nakikipag-alyansa kayo sa kanya, hindi tayo mabubuo ulit. Alam niyo, ang toxic dito lahat. Ang toxic. Ang toxic na nito. Lahat ng pagkakaibigan natin. Bakit pa natin pinipilit pa to? Tama ka, Sugar. Who needs toxic friends? You're both hopeless. I'm just glad we're no longer friends. Anak, pupunta lang ako sa construction site. May nakalimutan lang ako. Okay, Dad. Anak, ba't mo dinidelete ang mga yan? Kailangan ko kasi ng memory, Dad, for my law box. Yana, sa akin ka pa ba magsisinungaling? Tungkol dyan sa mga feelings mo? Especially about your friends? Anak, I know when you're telling me the truth. And I also know when you're not telling me the truth. May kinalaman ba yan sa pakikipag-coordinate mo kay Inspector? Tamang ginawa mo. Sakyan mo lang si Georgia para tulungan pa rin niya tayo mapababa ang sentensya ng estafa cases ko. But I feel terrible for what I'm doing, Dad. I mean, I feel so bad. I can't even look at Liv's photos. Para sa sarili mo yan. Para sa future mo. Para sa akin. Para hindi ako makulong. But Dad, no matter how much I justify my actions, I feel so restless. Dad, this is Liv we're talking about. Dad, nung wala kayo, siya po yung tumayong pamilya sa akin. She's not just a friend to me, she's like an ate. Do I really have to betray my friends? Isipin mo na lang, practice yan sa pagiging abogado mo. Defense attorney ka. Kliyente mo ang sarili mo. But isn't the law about finding justice? Why do I have to betray my friends, Dad? Dad, I feel so bad for what I did to Liv.
otoridad si Hector Baltazar mula nang madiskubre nila ang kaugnayan nito sa pagkamatay ng MMA fighter na si Byron Alvarez. Totoo ba yan? Diyos ko, sa dinami-dami naman ng tao sa mundo. Ang tatay pa nung Liv at... Sino ngayon? Isa? Si Amelie po. Si Amelie ang pumatay sa panganay natin? Opo, totoo po yan, ma. Nakita ko, nung binuksan ng mga polis yung locker ni Sir Hector, andun yung steroid sa loob eh. Kaya hindi niya talaga madedenay. Siya pumatay kay Kuya. Hayop siya! Siya palang dahilan kaya namatay si Byron! Hayop siya! Buti na lang nagbisto yung kadibonyohan niya. Pero, hindi natin alam, baka pinagbabantaan ka rin niya. Diyos ko, salamat na lang sa Diyos at walang nangyaring masama sa'yo. Ba't talaga yung mga mayayaman? Di mo masabi kung sa ganda ng suot at pananalita ang pagiging kriminal? Iba na kasi talaga ang buhay sa Maynila. Kaya nga, dapat dito ka na sa amin. Dito ka na magtrabaho. Teka lang, ma. Kailangan ko bang bumalik? Kailangan kong makitang nakakulong yung Hector na yun. At saka, okay na lahat. May titirahan na ako. Nag-offer na sa akin si Yana. Si Yana? Oo, siya. Yung nakasama niya sa kulungan. Anak, huwag kang makikitira kay Yana. Bakit? Mabait naman si Yana eh. Eh, ganun din naman yung sinabi mo kay Liv, di ba? Mabait, parang kapatid ang turing niya sa'yo. Hindi ka nalalapit. Tingnan mo anong ginawa. Iwasan mo ang mga kaibigan mo, iiwasan mo si Yana. Di ba hinuhusgahan mo lang si Yana? Kilalang-kilala niyo na ba yung tao? Nag-aalala lang ako sa'yo. Itinuturing na ngayong armed and dangerous ang poganting si Hector Baltazar matapos nitong takasan ang kanyang arrest warrant sa kasong pagpatay sa MMA rising champ na si Byron Alvarez. Fake news naman to. I'm sorry, the subscriber cannot be reached. Pa, I've seen the news. Ginajudge ka na ng mga tao. Kaya mas maganda talaga na harapin mo na lang yung kaso. Para mas ma-explain mo rin yung side mo sa korte. Kasi the more na nagtatago ka, the more na pinag-iisipan ka ng mga tao na masama. Offline. Tita Marga kaya tsaka A. Wala namang choice eh. Yes? Bakit ka napatawag? Happy ka na ba? Natuloy na nagkahiwalay sila mommy at daddy. Amelie, ano pa rin ba talaga iniisip mo? Habang on the run sa authority si Papa? Tell him to answer my call or text me para mabawasan ng inis ko sa'yo. Amelie, simula nga nang habulin siya ng mga pulis, hindi na kumontak sa amin si Papa ulit. Are you telling the truth? Baka naman nagkukunyari ka lang. Baka naman magkasama sila Dad at Tita Leona. Hindi ko nga alam kung nasan si Papa, okay? Wala nga siya dito. Where could he be? Hindi ko nga alam. Okay, nag-aalala na ako kanina pa. Kaya kung sakali makontak mo siya, please let me know. Oh, sige, but can you also do the same for me? Amelie, alam ko yung sakit. Parang lagi mong kailangan malimos ng oras tsaka ng pagmamahal. Pero huwag kang mag-alala kasi di ko naman gagawin sa'yo yun eh. Tsaka kahit naman hindi tayo magkasundo eh.
the fact remains that we have the same dad that we both love. And you know what, at this point in time, wala naman tayong choice kundi maging magkakampi para sa kanya. Salamat. Ro, ito ka ba? Ro, delikado itong ginagawa mo. Huwag ka munang makipag-usap kahit kanino. Baka pati ako madamay. Aiding and abetting a criminal, itong ginagawa kong pagpapatuloy sa'yo dito sa rest house ko. Kakausapin ko lang si Lim ang anak ko. Gusto ko lang i-assure siya na safe ako at mag-sorry sa kanya. Ang dami ko ng gulong ginawa sa buhay ko. Pati mga anak ko nadamay. Paano kung hawak ng mga pulis sa mga anak mo? Hindi nila ako ilalagay sa mga pulis. Alam nilang inosente ako. Pare, inosente ako. Na-frame up lang ako. Sino? Pare, bago pa lang tayo sa frat, magkaibigan na tayo. Oo, maminado ko. Pagdating sa babae, pilyo ko. Pero ang pumatay, pare hindi ko magagawa yun. Pero patutunayan ko na malinis ang konsensya ko. Na inosente ako. Ilinisin kong pangalan ko alang-alang sa mga anak ko. Ininit niyo si Daddy para bigyan ng pera? This is my chance to meet Dad at kumbinsihin siyang sumuko. Sabi mo meron ka 3 milyon. Bakit ito lang? Wala pa ito sa kalahati ng hinihingi ko. Chigger, hindi madali i-raise ang halagang hinihingi mo sa akin in a short time. Palusot pa. Buti pa, pasabugin ko yung baho mo. Na ikaw ang nag-frame up sa asawa mo sa isang krimen ikaw mismo gumawa. Isang pindot lang dito. Boom! Ayoko magkasamaan tayo ng loob. Kaya nakipag-deal ako sa'yo ng maayos. Yan lang talagang perang kaya ko. Take it, so we can live in peace. Live in peace? Ibigay mo ng buo yung pera ko kung ayaw mo mag-rest in peace. Ano? Ilalabas mo ba yung pera ko? O ubusin ko bala nito sa'yo? Ano? Tutulala ka na lang ba? O kikilos ka para buuin mo yung kulang mo? Yung mga mayayaman, kaya nyo kung sino kayo? Makapanlait kayo? Makapangtabak na mga mahihirap? Kala mo Diyos kayo? Ano? Nasaan ang tapang mo ngayon? Nasaan na ang pera ko? Kung anong ibigay ko sa'yo, makontento ka. Huwag mo kong didiktahan! Ano? Ah! Oh my God! Oh my God! Oh my God! She killed it! She killed it! Emily! Kausapin mo yung inspektor sa kaso ko.
sabihin mo sa kanya, imbestigahan niya mabuti. Lumabas na yung result ng fingerprint analysis na pinagawa namin. At nalaman na rin namin kung kaninong fingerprint ang nasa paraphernalia. Kanina ho yung lumabas. Si Jigar Mendoza. Di ba bisor ko nito sa gym? Nakita siyang nakabulagta. Ayun, tuguan. Dito nagtatago si Hector. Jackpot! Ano ba nangyari kasi sa inyo? Marga. Si Ma'am Marga?